Cheers! Another mini vlog. Kasama ko nga pala ang aking unika ihas sa pamamalengke. Grabe. Ang 1,000 mo, para ng 500 ngayon sa sobrang mahal ng bilihin. Oh, ayan, nagmekos-mekos na nga pala ako dito ng gelatin. Ito nga pala yung niisip kong dessert namin ngayong Pasko. Tinatanggal ko nga pala yung mga bula dyan para hindi naman siya pangit kapag lumamig na siya. Isi-set aside ko muna siya sa gilid at magsasalang naman ako ng pang-spaghetti. At habang nagpapakulo nga ako ng tubig dyan, naisip ko naman maggayat-gayat muna ng mga ricado. Gusto ko nga pala sa spaghetti yung lalagyan ko ng carrots. Ewan ko, basta sarap-sarap niya kapag may carrots yung sauce. Kasi ganun din magluto yung mama ko nung bata kami. Kaya hanggang sa lumaki na ako at nagkaasawa, pag gumagawa ko ng spaghetti, may carrots talaga. For the lamon nga kami ng anak ko dito, wala pa kami sa kalahati ng ginagawa. May nagbigay kasi ng pansit yung kapitbahay namin. Paano ba naman kasi ang init-init tapos ang bango-bango. Sabi ko kainin na natin. Kasi kapag di namin to kinain, titigas talaga siya. Buti sana kung ano yung tumigas eh. Charas. Kaya habang naggagayat ako ng mga ricado dyan, for the lamon kami ng anak ko nito. Tinutulungan din naman ako ng anak ko, kaya kahit papano, hindi ako masyadong napagod. Pero siguro kung mag-isa lang ako, siguro pagod na pagod talaga ako ng bonggang-bongga. Magsha-Shanghai nga pala ako. Pero konti lang naman talaga yung handa namin. Mukha lang marami. Kasi ang daming ginagayat. 3 lang naman kaming kakain ito. Sa totoo lang, ang dami pang natira dito. Kaya minsan, ang hirap talaga magluto. Lalo na kung konti lang kayo sa bahay. Pero syempre, kada magluluto ako, namimigay talaga ako sa kapitbahay. Pero 2 kapitbahay lang naman namin yung close ko dito. Kaya sila lang lagi nakakatikim ng luto ko. Luna, nung baby pa lang yung bunso ko, every month, talaga nagluluto ako ng handa niya. Kaya paglabas nitong baby namin next year, may panibago na naman akong monthly lulutuan. At ito na nga, naglalagay na ako ng gatas dito sa buko pandan. Ay, talagang bet na bet ko to. Habang ginagawa ko, naglalaway na talaga ako niyan. Dinadamihan ko talaga yung gatas kasi gusto ko talaga sa buko pandan yung sobrang creamy tsaka madaming sabaw. Huwag ricado lang naman yan, buko tsaka yung gelatin na pandan. Ay, syempre, nilagyan ko rin naman yan ng cheese kasi favorite ko talaga yun. At ito na nga, luto na nga yung pasta. Diyos ko, muntikan ko pang makalimutan. Mga overcook pa talaga siya. Talaga yun nagbibigay ng twist sa buko pandan. Yung sinasabi kong cheese, talagang gusto ko napakadaming cheese. At saka masarap yung medyo malalaki yung gayat. Kasi kapag lumamig na siya, syempre medyo natutunaw siya eh. Kaya malalaki talaga yung hiwa ko dyan. Minekos-mekos ko na naman nga ulit. Nilagyan ko din ulit ng gatas. Kasi gusto ko talaga sobrang creamy niya. Yan, mekos-mekos lang at ilalagay ko na nga pala siya mamaya sa ref. Ay grabe, ang sarap talaga. Makikirep nga lang pala tayo dahil wala tayong rep. Ang hirap kasi magpundar lalo na kung maliit lang yung inuupahan yung bahay. Kaya hindi rin kami makapagpundar ng mga gamit para kompleto. Sabi ko, tsaka na kapag yung sariling bahay na namin talaga, tsaka na kami magkompleto ng gamit. Kaya ngayon, tiis-tiis muna kung ano munang meron. For the balot na nga pala ako dito ng Shanghai. Grabe, ang sarap nitong Shanghai ko. Hindi na kasi ako nagluto ng ulam. Kasabi ko kasi may spaghetti, tsaka Shanghai naman. So, ito na lang talaga yung kakainin namin. Kasi kung magluluto pa ako ng ulam, kaloka. Baka masira lang, mapapanis. Tapos na nga pala akong magbalot dyan ng Shanghai. Ayan na. Kaya for the luto naman ako ng sauce ng spaghetti dyan. Hindi ko na nga nabidyohan ng buong paggawa ko ng sauce ng spaghetti kasi nakakapagod. Kung saan ako pupunta, naladala ko yung cellphone ko. Kaya ayan, yan lang. For the lamon na kami dito at nakaluto na talaga ako. Hindi na namin naantay yung alas 12. Siguro mga 11:40
ganyan yung oras na yan, kumakain na kami. Kasi nga gutom na kami, hindi na namin maantay. Yung jusawa ko galing trabaho, kaya gutom din siya. Pero at least, ang mahalaga, sama-sama kami nag-Noche Buena. Yun nga lang, kulang pala. Kasi yung bunso ko nasa Bicol pa. Next year pa namin siya kukunin. Sayang. Ito yung unang Noche Buena na maaga nga umuwi yung asawa ko. Tapos, kulang naman kami. Kaya sana next year, kompleto na kami. Grabe yung gutom ko dito. Sarap naman din kasi ng luto ko. Tsaka yung pandan, no? The best talagang partner to. Spaghetti, Shanghai, tapos may dessert. Ay, the best. Ang sarap. Ang dami ko nakain that time. Yun lang. Thank you sa panonood. Babush!